Maagang nagising si Fiang ng umagang yon. Habang sumisilip ang sinag ng araw sa mga siwang ng kanilang pawid na bubong, abala na siya sa paghahanda ng mga damit na lalabhan sa kapitbahay. Isa-isa niyang inilalagay sa bayong ang mga sabon, batya at plancha. Ngunit natigilan siya nang marinig ang sunod-sunod na pag-ubo ng anak ng si Grace. Lumapit siya agad sa papag. "Grace, anak, ayos ka lang ba?" Ubo lang po, Nay. Kagabi po kasi ang lamig eh. "Mahigit 1 linggo ka nang inuubo, anak. Hindi na to basta sipon lang. Sige, hindi mo na ako maglalaba ngayon. Pupunta tayo sa barangay center. Ipacheck na natin yan kay Doc Reyes." Pagkaraan ng ilang minuto, nagbihis na sila at umalis. Mainit na ang araw nang marating nilang barangay health center ng San Isidro. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang maganda at masiglang nurse. "Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Nurse Daniela. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo?" Magandang umaga rin. Si Grace po, anak ko. Mahigit 1 linggo na po kasi siyang inuubo eh. Parang lumalala pa." Lumapit si Daniela kay Grace at yumuko ng bahagya. Hi, baby Grace. Ilang taon ka na? 7 na po. Ang cute mo naman. Sige po, Ma'am Fiang. Upo muna kayo rito. May konting tanong lang po ako bago natin pasok kay Doc Reyes. Habang nagsusulat sa form si Daniela, nakipagkwentuhan ito kay Fiang. "Matagal na po ba kayong nakatira dito sa San Isidro?" "Opo, dito na ako lumaki. Labandera po ako sa may kanto, kina Aling Cora. Hindi ko na po talaga matiis tong ubo ni Grace eh, kaya dinala ko na siya rito." "Tama po yan, ma'am. Mabuti't pinacheck ninyo. May lagnat po ba siya nitong mga nakarang araw?" "Meron nung isang gabi, pero nilagnat lang siya saglit. Pinainom ko ng silabat at nilagyan ko ng Vicks sa dibdib." "Magaling po kayo dun ha. Pero para sigurado tayo, papatingnan pa rin natin kay Doc Reyes. Siya po talagang magaling sa mga bata rito." "Ang bait mo naman, Nurse Daniela. Kailan lang ako nakausap ng nurse na ganito kalambing." "Naku, salamat ma'am. 3 buwan pa lang po ako rito sa San Isidro. Galing pa po ako sa Quezon City, kaya medyo naninibago pa po ako sa buhay probinsya." Kaya palang putimot at kinis. Dito sa amin kasi halos araw-araw nasa arawan." Sabay silang nagtawanan. Sandaling nakalimutan ni Fiang ang pag-aalala. Maya-maya ay tinawag sila ni Daniela. "Ma'am Fiang, pwede na po kayong pumasok. Si Doc Reyes na po ang susunod na titingin kay Grace." Sa loob ng maliit na silid ay naroon si Dr. Reyes. Isang lalaking nasa edad 40. Mahinahon at kalmado. "Good morning, Ma'am Fiang. Si Grace ba to?" "Opo, Doc. Inuubo po siya ng matagal. Hindi na po gumagaling eh." Tiningnan ni Dr. Reyes ang bata at pinakinggan ang dibdib nito gamit ang stethoscope. Medyo barado ang baga. Pero hindi pa naman malala. Bibigyan ko siya ng antibiotic at pang-ubo. Iwasan muna ng malamig ha." "Opo, Doc. Maraming salamat po." Paglabas nila, sinalubong muli sila ni Daniela dalang reseta. "Ma'am, eto po yung gamot. May libreng syrup po dito sa center pero yung antibiotic po, baka kailangan yung bilhin sa butika. Huwag po kakalimutan na ubusin ang gamot ha." "Opo, Nurse Daniela. Salamat talaga ha. Ang bait po ninyo." "Walang anuman po, ma'am. Basta kung sakaling hindi pa rin gumagaling si Grace pagkatapos ng 1 linggo, bumalik po agad kayo rito. Nandito lang kami ni Dr. Reyes." Habang naglalakad pa uwi, hinawakan ni Fiang ang kamay ni Grace. "Anak, ang bait ng nurse, no?" Opo, Nay. Parang mabango po siya. "Oo nga. Sana gumaling ka na agad ha, para makabalik na ako sa paglalaba at makabili tayo ng bibingka sa palengke." Mula sa barangay center, diretso sina Fiang at Grace sa palengke. Tanghali na at ramdam na ramdam ang init ng araw. Amoy isda, alat at pawis ang hangin na karaniwang amoy ng San Isidro Public Market tuwing abala ang mga tao. Bit-bit ni Fiang reseta mula sa barangay health center, habang si Grace naman ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng kanyang ina. Sa bandang dulo ng palengke, malapit sa pwesto ng mga fish broker, nakita ni Fiang ang asawa niyang si Romel,
Abala sa pagsisigaw ng oras ng alis ng mga biyaheng truck. Nakasombrero ito at may hawak na malit na kwaderno. Mel! Mel! Lumingon si Romel, pawis na pawis at halatang pagod. Oh, Fiang. Akala ko ba maglalaba ka ngayon? Ba't andito ka? Hindi na muna ako naglaba. Si Grace kasi hindi na tumitigil ang ubo eh. Dinala ko sa barangay center. Pina-check up ko kay Doc Reyes. Tumingin si Romel kay Grace na nakayuko at bahagyang inuubo. Anak, masama pa rin bang pakiramdam mo? Medyo po, Tay. May gamot daw po na bibilhin sabi ni Doc. Oo nga eh. Ito nga reseta. Yung syrup libre. Pero yung antibiotic kailangan daw bilhin. Wala na rin kasi akong pera eh, kaya napadaan kami rito. Tiningnan ni Romel ang reseta, saka napabuntong hininga. Magkano raw yung gamot? Mga 200 mahigit daw, depende sa butika. Ay, Diyos ko naman. Ang hirap talaga ngayon eh. Kakaabono ko lang sa gasolina kaninang umaga. Kung wala ka pa, Mel, kahit magkano na lang muna. Babalikan ko na lang yung kulang. Ayoko magtagal pa tong ubo ni Gracie. Tumingin si Romel sa paligid na parang nag-aalangan. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan niya ang pitaka at inilabas ang 300 piso. Gusot at basa pa ng pawis. Oh, eto na muna. Pambili mo ng gamot at konting pagkain ni Grace. Pero magtipid ka ha. Baka wala ako maipasa uli hanggang sa kinsenas. Salamat, Mel. Kahit papaano, malaking tulong na to. Anong sabi ni Doc? Delikado ba? Sabi niya hindi pa naman eh. Pero kailangan daw talaga ng antibiotic eh. Iwasan daw munang malamig. Oh, sige, bumili ka na agad ha. Baka may discount pa dun sa butika ni Aling Nerissa. Sabihin mong kilala mo ako. Salamat po, Tay. Ngumiti si Romel at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Magpagaling ka ha. Pag gumaling ka, bibilang kita ng bagong tsinelas. Opo, Tay. Ngumiti si Fiang kahit may pagod sa kanyang mga mata. Sige na, Mel, babalik ka pa sa trabaho mo. Kami na ni Grace ang bahala. Mag-ingat kayo. Huwag na kayong magtagal dito sa palengke. Mausok at marumi. Tumango si Fiang, saka hinawakan ng kamay ng anak at lumakad papunta sa butika sa kanto. Pagsapit ng gabi, katahimikan lamang bumabalot sa maliit nilang bahay. Mahimbing nang natutulog si Grace, nakahiga sa papag at mahigpit na yakap ang munting unan. Si Fiang naman ay nakaupo sa gilid ng lamesa. Hawak ang baso ng tubig at tinitingnan ng reseta na inaabot ni Nurse Daniela kaninang umaga. Nakabili na siya ng gamot, ngunit halos maubos na rin ang perang binigyan ni Romel. Lumipas ang mga oras, 11:00 na ng gabi. Tahimik pa rin sa labas, maliban silang asong tumatahol. Nagsisimula ng kabahan si Fiang. Sanay siyang umuwi si Romel bandang 9:00 lang. Ngunit nang sa wakas ay marinig ang paglagiting ng trangka sa pinto, agad siyang napatayo. Pumasok si Romel, pawis at amoy alak. Medyo pasuray-suray pang lakad. Mel, saan ka na naman galing? 11:00 na. Ano ka ba naman, Fiang? Galing lang ako sa kanto. Nag-inuman kami ni na Totoy. May birthday daw eh. Nakisama lang naman ako. Nakikisama? Eh halos gabi-gabi kang may inuman. Alam mo bang nag-aalala na ako sa'yo? Aba, bakit ba? Eh, hindi mo naman ako tinanong buong araw kung kumain ako o hindi ah. Pagod na nga ako sa trabaho ko, puro sermon pa pag-uwi. Napasingap si Fiang at pinipigilan ng luha. Mel, may anak tayong may sakit. Inaayos ko lang lahat para hindi tayo magkaproblema. Wala pa tayong ulam. Ang hirap ng sitwasyon natin tapos umuwi ka pang lasing. Tiningnan ni Romel ang mesa. Wala nga talagang nakahain. Wala talagang ulam? Ni tinapa wala? Pambihira naman, Fiang. Ano bang ginagawa mo buong araw? Nag-asikaso ako kay Grace. Baka nakalimutan mo may sakit ang anak mo. Kinuha ko pang reseta sa barangay center. Binili ko ang gamot gamit yung perang iniabot mo. Wala na nga natira kahit piso eh. Eh bakit hindi ka nalang naglaba? Di ba may laba ka dapat kanina kina Cora? Hindi ko nga natuloy dahil inuubo ng malala si Grace.
Gusto mo bang iwan ko siya para lang maglaba habang nilalagnat? Alam mo, Fiang, pagod din ako. Lahat ng tao may problema, hindi lang ikaw. Pero pag uwi ko rito, puro reklamong maririnig ko. Hindi ako nagre-reklamo, Mel. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw tong laging lasing, laging galit. Na hindi mo man lang tinitingnan kung kumusta na si Grace. Tinitingnan ko naman kanina bago ako lumabas tulog na siya. Ano pa bang gagawin ko? Ang alalahanin mo, Mel. Yun lang naman. Hindi yung parang wala kang pakialam. Pinagmasdan ni Romel ang asawa. Mapupungay ng kanyang mga mata sa kalasingan. Pero ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitawan ni Fiang. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ubo ni Grace ang maririnig. Pasensya na, Fiang. Hindi ko lang talaga alam kung paano pa ako kilos minsan Pagod na ako sa araw-araw na ganito, kulang sa pera. Kulang pa sa tulog. Minsan iniinom ko na lang para makalimot Mel, naiintindihan ko. Lahat tayo pagod. Pero sana naman huwag mong daanin sa alak. Ang kailangan natin lakas ng loob. Hindi alak, hindi galit. Natahimik si Romel. Kinuha niyang baso ng tubig at uminom. Sige, bukas babawi ako. Bibili ako ng toyo kina Aling Bising para may ulam kayong dalawa ni Grace. Salamat. Hindi ko naman kasi hinihingi ang marami, Mel Gusto ko lang maramdaman ni Grace na may tatay siyang maaasahan. Lumapit si Romel sa papag, tiningnan ang natutulog na anak. Hinaplos siya ang buhok nito at marahang nagsalita. Pasensya na, anak. Minsan talaga mahirap lang talagang magpakatino sa mundong ganito. Tumingin siya kay Fiang. Mabuti pa matulog ka na rin. Bukas maaga pa tayo. Ako nang bahala sa palengke. Tumango si Fiang, ngunit bago pumasok sa silid ay nagsalitang muli. Sana nga, Mel. Sana bukas totoo na yung sinasabi mo. Kinabukasan, maagang nagising si Fiang. Sa papag, si Grace ay nakabalot pa sa kumot, mahimbing ng tulog. Napangiti si Fiang, medyo bumuti ng pakiramdam ng anak matapos makainom ng gamot kagabi. Lumapit siya at marang hinaplos ang buhok ni Grace. Anak, gising na. Sasama ka kay nanay sa paglalaba ha, para hindi ka maiwang mag-isa sa bahay. Dahan-dahang bumangon si Grace, pinunasan ng mga mata at ngumiti. Opo, Nay. Pwede po bang dalhin yung cellphone ni tatay? Para po may laro ako habang naghihintay. Sige, dalhin mo. Pero wag mong masyadong idikit sa mata mo ha. At pag inantok ka, humiga ka lang sa banig doon sa tabi. Matapos mag-almusal, naglakad na sila papunta kina Aling Cora, kung saan nakatakdang maglaba si Fiang ngayong araw. Bitbit niya muli ang batya, sabon at tabo. Samantalang si Grace ay may dalang lumang cellphone na may bitak ng screen. Pagdating nila sa bakuran ni Aling Cora, may lilim doon sa ilalim ng malaking mangga. Inilatag ni Fiang ang mga labahin sa tabi ng poso at nagsimulang magkuskus ng damit. Habang abala siya, tahimik namang nakaupo si Grace sa banig, naglalaro ng simpleng offline game sa cellphone. Aba Fiang, mabutit nakapunta ka rin. Kamusta na si Grace? Sabi ni Pina, dinala mo raw sa health center kahapon. Oo, Cora. Medyo gumaan na yung ubo kahit papano. May antibiotic na. Butit nakabili kami. Mabuti naman. Ay, mga bata talaga ngayon. Mahina ang baga. Baka kasi laging nasa labas. Ngumiti si Fiang habang patuloy na naglalaba. Hindi naman. Pero minsan giniginaw lang sa gabi. Ngayon nga sinama ko nilang para mabantayan ko rin. Napatingin siya kay Grace na abala sa paglalaro. Nakataas pang isang paa habang nakaupo. Anak, wag mong ibaba yung cellphone sa lupa. Baka mapasukan ng buhangin. Opo, Nay. Sandali lang po, tatalunin ko lang po tong halimaw. Natawa si Aling Cora. Haba, mukhang enjoy na enjoy si Grace sa cellphone. Buti na lang marunong nagmaglaro. Oo nga, Cora. Kahit luma na yan, pampalipas oras din. Para hindi siya mainip habang naglalaba ako. Habang lumilipas ang oras,
Patuloy sa pagkuskus si Fiang. Paminsan-minsan tumitingin siya kay Grace upang masiguro na ayos lang ang anak. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan siya ni Grace. Nay, lubat na po yung cellphone. Ay, ayos lang yan. Magpahinga ka muna anak. Huwag kang tatakbo-takbo dyan ha. Pagpawisan ka na agad. Opo, dito lang po ako sa tabi ninyo. Umupo si Grace sa tabi ng batya at sinimulang tulungan ng ina. Inaabot ang sabon, pinipiga ang labahin, kahit paminsan ay nababasa rin ang kanyang sarili. Napangiti si Fiang sa tuwa. Aba, marunong ka na palang tumulong ha? Paglaki mo magiging masipag kang tulad ko. Opo, Nay. Para po hindi na po kayo mapagod. Napatingala si Fiang sa langit at marahang tumango. Sa gitna ng pawis, putik at pagod, dama niyang kakaibang ginhawa yung pakiramdam na kahit gaano kahirap ang buhay, may ngitit lambing pa rin nagpapatatag sa kanya araw-araw. Minsan, isang maaraw na umaga, maaga pa lamang ay umalis si Fiang papuntang palengke upang bumili ng gulay na uulamin sa tanghalian. Naiwan sa bahay si Romel at si Grace naman ay naglalaro sa mantansan sa sahig ng kanilang maliit na sala. Tahimik ang paligid hanggang sa may marinig silang mahinang katok sa pintuan. Tao po, Barangay Health Center po, may libreng bakuna laban sa polio para sa mga bata. Napatingin si Grace sa pinto at dali-daling tumakbo upang silipin. Binuksan niya ito at agad na bumungad ang pamilya na mukha ng maganda at mabait na nurse na si Nurse Daniela. May dala siyang maliit na cooler box at clipboard. Ate Daniela! Napangiti si Daniela nang makilala ang bata. Ay, Grace! Dito ka pala nakatira? Aba, maliit talaga ang mundo ha? Kamusta ka na? Gumaling na ba yung ubo mo? Opo, ate. Wala na po akong ubo. Umiinom po ako ng gamot na binigay po ninyo. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, lumabas si Romel mula sa likod bahay. May hawak pang tabo ng tubig. Basang-basa ang kanyang buhok at pawis ang noo. Bagong ligo lang. Sino yan, Grace? Pagkakita niya sa babae, napahinto si Romel. Sandaling natigilan, natili hindi agad makapagsalita. Ang liwanag ng araw ay tumama sa mukha ni Daniela, na mas lalong pinatingkad ang kanyang maputing balat at magandang ngiti. Magandang umaga po. Ako po si Nurse Daniela, taga Barangay Health Center. Naglilibot po kami ngayon para magbigay ng libreng bakuna laban sa polio. Hindi ko po alam na bahay niyo pala ito. Ngumiti si Romel na medyo alanganin, pero halatang naaaloy sa kabuuan ng babae. Ganun ba? Kayo pala yung nurse na tumingin kay Grace noon. Salamat gumaling na siya. Ay, mabuti naman po. Natutuwa akong makita siyang masigla na. Pasensya na po kung neto lang ako nakadalaw. Routine check lang talaga to. Pumasok si Daniela sa loob matapos papasukin ni Grace. Maayos at tahimik ang bahay. Sa mesa, may ilang labahin pa at ilang laruan ng bata. Hindi po ba kayo busy ngayon, sir? Wala namang biyahe sa palengke ngayon, kaya dito lang muna ako. Si Fiang, asawa ko nasa palengke. Bumibili ng gulay. Ganun po ba? Sige po, sandali lang to. Let's check ko lang kung updated si Grace sa bakuna niya. Libre po to ha. Bahagi ng programa ng DOH. Protection po to laban sa polio para hindi manghinang mapa o magkabara sa kalamnan. Ganun pala yun. Hindi ko alam na naglilibot kayo mismo. Akala ko sa barangay center lang ginagawa yun. Karamihan nga po sa mga magulang hindi na nakakapunta sa center. Kaya kami na mismo pong bumababa sa mga bahay para masiguro na lahat ng bata mabakunahan. Habang sinasabi yun, nakatingin si Daniela kay Grace. Ngunit paminsan-minsan ay napapatingin din siya kay Romel na hindi niya maipaliwanag. Ngunit tila may kakaibang init sa paraan ng titig niya. Mabuti po't nandito kayo si Romel. Madalas kasi mga tatay laging wala kapag umikot kami. Kayo mukhang maalaga rin sa anak ha? Hindi naman Si Fiang talagang masipag. Ako kung ano lang kaya kong gawin yun lang. Pero syempre kapag gantong wala siya, ako munang bantay. Ay, ang galing naman. Madalang akong makakita ng tatay na ganito.
Karaniwan kapag wala ang nanay, pinapabayaan nilang bata sa kapitbahay. Ewa siguro ako. Sagot niya, sabay kindat ng bahagya. Isang biro na hindi naman ganap na biro. Sandaling natahimik si Daniela pero ngumiti rin. Aba dapat lang, kasi si Grace, napakabait na bata. Maganda ring lumaking may tatay na katulad ninyo. Tay, maganda si Ate Daniela, no? Sabat bigla ni Grace habang nakangiti. Natawa naman si Romel, halatang nahiya. Oo anak, maganda nga. Pero mas maganda pa rin si nanay mo. Ay nako si Romel, baka marinig ka ni Mang Fiang. Ako pang mapagalitan yan eh. Baka nga. Pero mabait naman si Fiang. Hindi naman siya silosa. Alam niyang marunong akong tumingin ng maganda. Pero hindi naman lumalampas sa tingin. Nako, mabuti po kung gano'n. Pero ako, ayokong magiging dahilan ng gulo. Gagawin ko na lang po tong bakuna. Hinawakan ni Daniela ang maliit na syringe at hinanda ang gamot. Maingat nang binakunahan si Grace habang kinakausap ito ng malambing. Ayan ha, hindi yun masakit. Para protektado ka na laban sa sakit. Isa lang tusok tapos na. Ay, parang kagat lang ng langgam. Tama. Ang tapang mo talaga, Grace. Mabutit may anak kayong ganito ka-brave. Mana sa nanay niya. Matapang din. At siguro mana din sa tatay, no? Sagot ni Daniela sabay ngiti na para bang may ibig sabihin siya. Pagkatapos ng ilang minuto, tinapos na ni Daniela ang form at inabot kay Romel. Sir Romel, ito po yung bakuna record ni Grace. Next month ulit ang follow-up. Pwede pa kayong pumunta sa center o kung sakaling maabutan ko kayo rito, ako na po ang lalapit. Sige, Nurse Daniela. Salamat talaga ha. Hindi lang sa bakuna, pati sa pagpunta. Mabait ka talaga. Walang anuman po. Trabaho lang naman to. Pero minsan may mga bagay talaga akong gustong balikan. Paglabas si Daniela, tinanaw siya ni Romel hanggang sa mawala sa kanto. Sa isip niya, tila may kakaibang damdaming hindi niya maintindihan. Hindi dapat, pero hindi rin niya magawang pigilan. Makalipas ang ilang araw, isang maaliwal sa linggo ng umaga. Abalang palengke ng San Isidro. Ang amoy ng bagong huling isda, sigaw ng mga tinderong nag-aalok ng paninda, at ingay ng mga tricycle ay nagsisanib sa iisang musika ng pangkaraniwang buhay sa probinsya. Dumating si Daniela, nakasimpleng blouse at maong, bitbitang bayong. Walang suot na uniforme o ID ngayong araw. Hindi siya nurse, kundi isang babaeng mamimili lang. Habang naglalakad siya sa hanin ng mga tindahan ng isda, may narinig siyang pamilyar na boses. Sariwa pa to oh. Puro bangos. Diretso na gupan. Dito ka na bumili suki. Napahinto si Daniela. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon pala si Romel. Nakatayo sa isang tabi ng mesa ng isda. Pawisan, nakasandot may hawak na timbangan. May karisma itong taglay kahit simpleng suot lang. Romel? Paglingon ni Romel, sandali siyang natigilan. Nurse Daniela? Aba, anong ginagawa mo rito? Ay, namimili lang sana. Day off ko kasi eh. Akala ko tahimik dito sa San Isidro, kaya naisip kong dito na lang mamalengke. Tahimik? Aba, dito sa palengke namin, puro sigaw tawanan ng maririnig mo. Pero okay yan, mas mura dito kaysa sa bayan. Natatawang sagot ni Romel habang pinupunasan ng pawis gamit ang tuwalya sa balikat. Ngumiti si Daniela, medyo naiilang pero halatang natutuwa sa muling pagkikita nila. Tama ka nga, mura nga dito. Pero hindi ko inakalang dito pala kita makikitang muli. Ikaw ba talagang nagbebenta ng isda? Hindi ako direktang nagbebenta. Dispatcher lang ako dito. Ako yung nag-aasikaso ng kargamento. Timbang. Minsan, pahawak ng pera. Pero minsan kapag wala si boss, ako na rin. Kaya pala mukhang sanay na sanay ka. Para kang namimigay ng ngiti sa mga suki mo eh. Siyempre, parte na ng trabaho yun. Pero ngayon lang yata ako nagbigay ng ngiti na ganito kalaki. Natawa si Daniela. Halatang nakaramdam ng kilig, pero pinipigilan lamang ipakita. Nako, baka may makarinig sa'yo.
Baka isipin ng mga tao nililigawan mo ako. Bakit? Masama bang manligaw? Hindi naman masama, pero baka may magalit. Ah, si Fiang? Hindi ko naman ibig manggitin. Pero oo, baka hindi siya matuwa. Wala namang masama sa pag-uusap, di ba? Wala naman tayong ginagawang masama. Namimili ka lang. Nagtatrabaho ako. Tsaka minsan naman ako makausap ng gantong kaaliwalas. Kaaliwalas? Parang binenta mo rin ako katulong isda mo, ha? Hindi ah. Ikaw lang yata ang customer na hindi ko kayang tawaran, no? Nagtagal ang kanilang tuksuhan. Hindi nila namalayang humaba ng pag-uusap tungkol sa trabaho, sa buhay sa barangay, at kahit sa mga simpleng bagay. Hindi ka ba napapagod sa ganung trabaho araw-araw? Sanay na. Trabaho kasi ito ng taong gustong mabuhay. Pero minsan iniisip ko rin hanggang kailan. Bakit naman? May plano ka bang mag-iba ng hanap buhay? Hindi siguro. Pero alam mo yun, yung pakiramdam na gusto mo ng ibang simula. Parang gusto mong maramdaman muli na buhay ka. Hindi lang nabubuhay para sa araw-araw. Napatingin si Daniela sa kanya at natahimik. Hindi niya alam kung anong itutugon. Ang mga salitang binitaw ni Romel ay tila may lalim. Tila pagod na sa mga bagay na hindi niya masabi. Minsan kailangan din nating huminga, Romel. Lalo na kung masyado tayong nasasanay sa gantong paulit-ulit. Tama ka naman. Pero minsan may mga taong dumarating para iparamdam ulit yung bago. At sino naman yun? Hindi ko alam. Baka yung nurse na bigla nilang pumunta sa bahay namin para magbakuna? Sagot niya sabay kindat. Bahagyang namula si Daniela, sabay iwas ng tingin. Nako, baka sabihin mo ha, sinusundan kita. Hindi ko naman alam na dito ka pala nagtatrabaho. Kahit alam mo, ayos lang. Maganda nga eh. Kasi hindi na ako kailangang maghintay ng follow-up visit sa bahay. Romel, baka nakakalimutan mong may asawa ka. Ayoko mapagkamalang umaagaw ng may sabit ha. Hindi kita pinipilit sa kahit ano, Daniela. Pero hindi mo may pagkakaila. May kung ano, di ba? Natahimik si Daniela. Ilang segundo bago siya muling nagsalita. Hindi ko alam. Bastang alam ko mabait kang tao. Pero kung saan patutunguhan tong pag-uusap natin, ewan ko. Minsan hindi mo kailangang planuhin lahat. Hayaan mo lang. Baka naman simpleng pag-uusap lang to o baka naman hindi. Romel. Daniela. Nagkatitigan silang dalawa. Sa gitna ng amoy ng isda, ingay ng palengke, at tawanan ng mga tindero. May katahimikan sa pagitan nila. Isang tahimik na tensyon. Isang damdaming parehong ayaw aminin. Pagkatapos ng ilang sandali, si Daniela na mismo ang unang bumitaw ng tingin. Sige, kailangan ko na rin bumili ng karne bago dumaming tao. Salamat sa kwento ha. Sige, pero kung sakali, Daniela. Kung sakali lang, gusto kong muli kitang makita. Kahit hindi dahil sa bakuna. Tingnan natin, Romel. Baka sakaling magtagpong muli ang daan nating dalawa. At sa bawat tibag nilang payo, ramdam ni Romel ang kakaibang bigat at gaan. Bigat ng bawal at gaan ang muling pagkabuhay ng isang damdamin na akala niya ay matagal ng patay. Hindi niya alam kung muli pa silang magkikita. Pero sigurado siya na hindi niya malilimutan ang ngiti ni Nurse Daniela. Habang umaandar ang jeep, pauwi na si Daniela. Nakatanaw lang sa bintana. Ang hangin ng tanghaling yun ay may halong alikabok at amoy dagat. Ngunit sa isip niya, ibang-ibang gumugulo ang mukha ni Romel, ang pawisan nitong noo at ang paraan ng pagkakatingin sa kanya kanina sa palengke. Pinilit niyang iwasan, pero sa bawat segundo, parang bumabalik sa isip niya ang bawat salita, bawat ngiti. Tahimik siyang napangiti at sa sandaling yon, napailing siya na para bang pinapagalitan ng kanyang sarili. Ano ba itong nangyayari sa akin? Nurse ako. Hindi ako dapat nagpapadala sa ganito. Pagdating niya sa kanilang bahay, isang simpleng duplex sa tabi ng kasada, nadatnan niyang nag-aayos ang labadang nakakabatang kapatid niyang si Divine. Isang dalagang estudyante sa kolehiyo. Ate Dani, buti dumating ka na.
Ang aga mo yatang namalengke. Oo eh. Maaga akong lumabas para hindi pa mainit. Tsaka may gusto rin akong bilhin sa palengke ng San Isidro. San Isidro? Ay, di ba taga San Roque tayo? Ang layo nun ha? Hindi ba mas malapit dito yung sa bayan? Napakamot ng ulo si Daniela at umupo sa sofa. Hawak pa ang bayong na puno ng isda't karni. Wala lang. Gusto ko lang ng bago. Ng ibang paligid. Ate, may kakaiba sa'yo ngayon ha? Parang ang saya mo. Pero parang hindi rin. Para kang may iniisip o may iniibig. Ano ka ba, Divine? Puro ka talaga biro. Sabay tawa, pero halatang may halong pag-iwas. Hindi yan biro. Kita sa ngiti mo iba yan. Hindi yan ngiti ng isang nurse na galing sa duty. Yan yung ngiti ng babae na may kilig. Loko ka talaga. Wala lang. Siguro dahil day off ko kaya magaan ang pakiramdam ko. Day off? O dahil may nakita kang someone? Hindi na nakapagsalita agad si Daniela. Napatingin siya sa sahig, sa kamarahang ngumiti. Ayun na! Ayun na yung ngiting yun, ate. Sino siya, ha? Wala naman. Na-meet ko lang ulit si Romel. Romel? Wait, yung tatay ng batang may ubo? Yung binakunahan mo last time? Oo, siya nga. Ate Dani, my God! May asawa yun, di ba? Oo, at alam ko, no? Pero hindi mo kasi naiintindihan, Divine. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Nagkataon lang na nagkita kami sa palengke. Nagkausap. Ayun. Nagkausap o nagkakiligan? Ang kulit mo ha, hindi ganon. Natahimik sila sandali. Tila bumigat ang hangin sa pagitan nilang magkapatid. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Daniela. Alam mo yung pakiramdam na matagal mo nang hindi maranasan yung may nakatingin sa'yo na parang ikaw lang yung mundo niya? Ganon yung tingin ni Romel kanina. Ate naman, baka nadadala ka lang. Baka dahil mabait lang siya. Lalo na't maganda ka. Natural lang na mapapansin ka. Hindi lang yun, Divine. Hindi ko alam. Pero may kung anong mabigat sa kanya. Parang may lungkot, may pagod. Pero sa kabila nun may init din. Alam mo yun? Yung tipo ng lalaking dumaan sa hirap pero buo pa rin. Tapos yung mga mata niya, parang may kwento. Kwento ng may asawa, ate. Ate, ayoko nasasaktan ka o napapasubo sa ganyang sitwasyon, ha? Alam ko naman, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko yun habang pauwi ako. Pero habang nakasakay ako sa jeep, Divine, hindi ko mapigilan eh. Naiisip ko pa rin siya. Ano ba kasing nagustuhan mo sa kanya, ate? Hindi ko rin alam. Pero siguro yung pagiging totoo niya. Walang arte. Walang halong pagpapanggap. Yung katawan niya, halata mong sanay sa trabaho. Matipuno, pero hindi hambog. May lakas pero may lambing din sa boses. Ate, naku, delikado yan. Kapag napapansin mo na pati katawan, aba, may halong kilig na yan. Alam ko namang mali, pero hindi ko naman yung pinili eh. Parang basta na lang dumating eh. Hindi ko alam kung paano o bakit. Eh anong balak mo? Wala. Iiwas na lang siguro ako. Eh hindi naman lang kasi tama kung itutuloy ko to eh. At saka baka isipin ng mga tao ginamit ko yung trabaho ko para makipaglapit. Ate, kung ganun ang plano mo dapat simulan mo na. Kasi alam mo, kapag hinayaan mo pa, baka mahirapan ka ng kumawala. Sana nga, Divine. Sana madali lang pigilan to. Basta ate, tandaan mo, hindi lahat ng nakakakilig ay dapat mong sundan. Lalo na kung may masasaktan sa dulo. Tumingin si Daniela sa kanyang kapatid, sabay marahang tumango. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, sa likod ng isip niya, nanatiling buhay ang imahe ni Romel. Pawisan, nakangiti, at ang kanyang mga titig. At sa gabing yun, kahit anong pilit ng ipikit ng mamata, ang ngiti ni Romel ang unang bumabalik sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang araw, sa isang umaga na maaliwalas at may kalamigan ng hangin,
Muling tinahak ni Daniela ang daan patungo sa barangay San Isidro. Bit-bit ang maliting bag na may ilang stethoscope at thermometers, hindi dahil sa may duty siya, kundi dahil gusto niyang muling makita si Romel. Sa loob-loob niya, paulit-ulit niyang tinanong ang sarili kung tama ba to. Pero bago pa man siya makaisip ng dahilan upang umurong, naroon na siya. Nasa tapat ng bahay ni Romel at Fiang. Tahimik siyang kumatok at mula sa loob, narinig niya ang boses ni Fiang. "Sandali lang po." Pagbukas ng pinto, lumitaw si Fiang. Nakasuot ng lumang duster. Nahalatang bagong tapos sa paglalaba. "Ay, Nurse Daniela, ang aga niya yata ngayon. May schedule ba ulit ng follow-up?" Oo. May follow-up lang po sana ako kay Grace. Gusto ko lang masigurong tuluyan na walang ubo niya. Sa loob-loob niya, nagsisinungaling siya. Wala namang iniutos ang doktor. Wala ring follow-up na nakasulat. Pero kailangan niyang maramdaman ulit ang presensya ni Romel. "Ay, ganun ba? Ang bait niyo naman talaga, nurse. Pumasok po kayo. Nandyan si Grace, naglalaro sa kwarto. Si Romel naman nasa palengke na." Parang may bahagyang kirot sa dibdib ni Daniela nang marinig ang pangalan ni Romel. Pero pinanatili niya ang ngiti. Sige po, sandali lang ako." Pumasok siya sa loob. Amoy sabon at tuyo ang paligid. Sa sahig, may nakalagay ng palanggana ng labahin. Lumapit siya kay Grace na nakaupo sa banig, naglalaro ng cellphone. "Grace, kamusta ng ubo mo?" Wala na po, Ate Daniela. Gumaling na po ako. "Mabuti naman kung gano'n. Tingnan ko lang ha, para makasigurado." Hinawakan niyang noo ng bata, kunwaring tinitingnan kung may lagnat ba. Nakakahiya naman, Nurse Daniela. Hindi na talaga siya inuupo. Pero ang bait ninyo, bumalik pa talaga kayo. Trabaho lang to. Sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya ay ramdam niya ang pagsisinungaling. Hindi ito trabaho. Ito'y sarili niyang pagnanais. Habang nagkakape si Fiang, naupo si Daniela sa kahoy na upuan sa sala. Tahimik, maaliwalas at tila walang anumang kakaiba. Pero sa loob ni Daniela, may halong kabat konsensya. Nurse Daniela, gusto niyo po ng kape? May bagong timpla ako, matapang po to." Sige po, salamat." Nilapag ni Fiang tasa sa mesa at umupo rin sa kaning tapat. Habang umusok ang kape, nagsimula ang kanilang pag-uusap. Isang pag-uusap na puno ng mabubuting salita. Pero sa ilalim ay may pagtataksil na tahimik na umuusbong. "Alam niyo, nurse, buti na lang may mga katulad niyo, no? Dati kasi mahirap pumunta sa center, lalo na pag marami akong labada. Kaya salamat talaga sa pagpunta niyo noon." "Walang anuman po. Ganyan talagang tungkulin namin. Dapat lahat ng bata bantay kalusugan." "Tama yon. Alam niyo, yung asawa kong si Romel, tuwang-tuwa rin sa inyo. Ang bait daw ninyo at hindi suplada. Di gaya ng ibang nurse sa bayan." Parang tumigil ang oras ng mga sandaling yon. Ang pangalan ni Romel mula mismo sa bibig ng asawa nito ay tumama kay Daniela na parang pako sa dibdib. Ganun po ba?" "Oo, madalas nga niyang sabihin. Buti na lang daw may mabait yung nurse na tumingin kay Grace. Yung lahat ng katulad niya, mas madaling lapitan." Nakakatuwa naman pong marinig yan. Mabuti po't nagustuhan niyang serbisyo ko." "Oo, kaya nga nung sinabi kong bumubuti ng ubo ni Grace, ang sabi niya, mas mabuti na rin ipacheck kay Nurse Daniela." Sabi ko nga, baka gusto ko lang yung makita." Natawa si Fiang. Inosenteng tao ng asawang walang ideya sa katotohanan ng isang ahas na palang nasa kanyang harapan. Ngunit sa puso ni Daniela, para siyang tinusok ng guilt. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Siguro nag-aalala lang po talaga siya sa anak ninyo. Ganun talaga yung si Romel. Mabait na ama. Medyo mainitin lang minsan. Pero sa loob-loob niya, mabuti siyang tao. Oo naman, mukhang ganun nga po siya. Habang tinititigan niya ang tasa ng kape, unti-unting sumisingit sa isip niya ang tanong. Hanggang sa niya kayang dalhin ng kasinungalingan. Natahimik silang dalawa sandali. Nang biglang may marahang ingay mula sa ilalim ng upuan ni Fiang,
Napatingin si Grace. Nay, may gumagalaw po! Napatigil si Fiang at Daniela. Sa isang iglap, nakita nilang gumapang mula sa ilalim ng bangko ang isang mahabang ahas. Kulay itim at berde. Paikot-ikot at dahan-dahang umaakyat sa gilid ng upuan. Ay, Diyos ko! Ahas! Napaatras si Fiang, halos matapon ng kape. Halos mabilis na tumayo si Daniela at hinila si Grace palayo. Grace, dito ka sa likod ko! Nanigas si Fiang sa takot, nanginginig at walang magawa. Habang nakatayo si Daniela at marahang kinuha niyang walis sa tabi ng pinto at sinubukang itaboy ang ahas palabas. Sa bawat hampas niya, tila lalong lumalapit ito. Matindi ang kaba, pero hindi siya umatras. Marahil dahil sa adrenaline. O marahil gusto niyang ipakita na kaya rin niyang magligtas, hindi lang magsinungaling. Nang makalabas na ang ahas, hingal na hingal siyang tatlo. Salamat, Nurse Daniela. Kung hindi dahil sa inyo, baka natuklaw pa ako. Wala yun. Buti na lang nakita agad ni Grace. Niyakap ni Fiang si Grace habang nanginginig pa rin. Ngumiti naman si Daniela, pero ang ngiti niyang yun ay may halong bigat. Isang alaala na habang iniligtas niyang mag-ina, ang totoo, isa rin siyang pangarib na unti-unting gumagapang papasok sa buhay nila. Isang ahas na may ganda sa balat at lason sa ilalim ng mga ngiti. Samantala, gabi na nang makalabas si Daniela mula sa barangay health center. Hapu na hapu siya matapos ng ilang oras ng pag-aasikaso sa isang inang bagong panganak. Tahimik ng paligid, tanging mga huni ng kuliglig at kalangsing ng mga poste ng ilaw ang maririnig. Habang naghihintay ng jeep sa gilid ng kalsada, pinapahira niya ng panyo ang pawis sa noo. May bahagyang lamig sa hangin at sa ilalim ng ilaw ng poste, tila mas malino niyang naririnig ang tibok ng sariling dibdib. Daniela? Nagulat siya. Paglingon niya, nakita niya si Romel na nakasakay sa kanyang motorsiklo. Nakangiti at may suot pang lumang jacket. Ah, Romel! Grabe, ikaw pala yan. Akala ko kung sino. Ginabi ka rin? Oo may dinaanan akong kargahan. Ikaw, bakit nandito pa? Delikado mag-isa sa gantong oras May nanganak kasi kanina eh. Inabutan ako ng overtime. Wala ka pang hapunan Wala pa nga eh. Pero ayos lang. Uuwi na lang ako. Ngumiti si Romel, sabay alok ng helmet. Sige na, may alam akong kainan na bukas pa sa bayan. Saglit lang yon, libre ko. Saglit na nag-alinlangan si Daniela. Ngunit ang pagod at gutom ay nagdagpo sa kanyang loob. At bago pa man siya makatanggi, iniabot na ni Romel ang kamay. Sige na nga, pero sandali lang ha. Oo naman, pangako. Sandali lang to. At siguro, konting kwentuhan. Sa maliit na karinderyang bukas pa kahit hating gabi, naupo silang dalawa sa tabi ng bintana. Habang kumakain, paulit-ulit silang nagtatagpo ng tingin. Mga titig na may dalang ala-ala at tanong. Alam mo, minsan kapag nakakaramdam ako ng pagod, pero kapag iniisip kita, parang nawawala lahat ng pagod ko. Romel naman, baka nadadala ka lang ng kape. Masarap kasi yung timpla. Hindi kape yun, Daniela. Ikaw. Natahimik siya. Napayuko habang pinaglalaroan ng kutsara. Huwag kang ganyan, Romel. May asawa ka na. May anak ka. Alam ko. At alam kong mali. Pero minsan kahit anong pilit mong kontrolin ng nararamdaman mo, hindi mo magawa eh. Romel, kung alam mo lang kung gaano ko yan pinipigilan. Pinipigilan mo pa rin ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, tinitigan niya si Romel at sa mata ng lalaki, nakita niyang parehong pagkalito. Pagod, pananabik at kasalanan na matagal lang kinikimkim. Paglabas sila ng karinderya, huminto si Romel sa harap ng isang mumunting inn na bukas pa rin kahit hating gabi. Daniela, kung ayaw mo, ihahatid na lang kita pa uwi. Ngunit hindi siya sumagot. Tumingin siya kay Romel at sa sandaling yun, wala nang nagsalita. Tanging katahimikan, malamig na hangin at mga pusong matagal na nagtitimpi. Pumasok sila sa loob ng kwartong yun
Hindi bilang nurse at pasyente, hindi bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang kaluluwang naghahanap ng init sa gitna ng lamig ng gabi. Walang kailangang sabihin, walang kailangang ipaliwanag. Ang bawat titig, haplos, ay naging wikang tanging sila lang nakakaunawa. Sa labas, humahampas ang ulan sa bubong. Sa loob, naglaho ang pagitan ng tama at mali. Ang gabing yun ay nagsilbing pinakauna nitong pagtataksil kay Fiang. Makalipas ang ilang linggo, tila bumalik na sa normal ang takbo ng buhay ni Fiang. Araw-araw ay naglalaba pa rin siya sa iba't ibang bahay, habang si Grace ay masigla na at unti-unti nang gumagaling sa ubo. Isang hapon, matapos maglabada kina Aling Cora, dumaan muna siya sa maliit na tindahan ni Aling Bebang upang bumili ng sabon at asukal bago umuwi. Habang naghihintay ng sukli, lumapit sa kanya si Dolor. Kapitbahay nilang kilala sa pagiging maosyoso, ngunit mabait naman sa pakikitungo. Oy Fiang, buti namat nakita kita. Gusto ko sanang itanong, sino ba yung nurse na palaging pumupunta sa inyo? Nurse? Sinong nurse? Kasi nitong nakarang araw, napapansin ko, tanghali o minsan pasado 12:00. May babaeng nakaputing uniforme na pumapasok sa bahay ninyo. Akala ko nga may sakit sa inyo kaya nag-home visit. Ha? Hindi ko alam niyan, Dolor. Wala namang may sakit sa amin. Si Grace okay na. At saka tuwing tanghali, wala naman kami sa bahay. Lagi kami magkasama sa labada. Si Romel lang minsan ang natitira. Bahagyang napanganga si Dolor. Ganun ba? Abay ilang beses ko na rin nakita yung babae ha. Minsan nga nakaupo pa sa harap ng bahay ninyo na parang may hinihintay. Hindi mo ba natanong kung anong pangalan? Hindi Pero maganda yung girl. Maputi at sexy. Saglit na natigilan si Fiang. Naisip niya si Daniela, ang nurse na nakausap niya noon sa health center at nakapunta na rin sa kanilang bahay noon. Mabait, malambing at madaling lapitan. Pero bakit nga ba siya mapupunta sa bahay nila kung wala namang dahilan? Baka naman may pinuntahan lang sa ibang lugar. Hindi ko lang alam ha. Pero sa bahay niyo talaga pumapasok. Minsan pa nga nakita ko si Romel. Pinagbubuksan siya ng bakod. Syempre akala ko normal lang kasi nurse nga. Unti-unting nilamig ang mga kamay ni Fiang. Tinanggap niya ang sukli mula kay Aling Bebang, ngunit hindi niya na narinig pa ang huling sinabi ni Dolor. Parang may humaplos na malamig na hangin sa kanyang batok. Pakiramdam niya ay may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ay nako, baka naman din ako lang yung nagkakamali ng akala ha. Pero kung gusto mo next time, titingnan kong muli. Madali ko namang makikilala yung babae kapag dumaan. Sige Dolor, salamat sa sinabi mo. Pag uwi ni Fiang, tahimik siyang naglakad. Halos hindi napansin ng mga batang naglalaro sa kasada. Ang isip niya ay lumilipad. Bakit naman pupunta si Nurse Daniela sa bahay namin kung wala naman akong sinabi? Tanong niya sa kanyang sarili. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nakaupo si Romel sa labas. Nag-aayos ng motor. Nilapitan niya ito. Mel, may mga pumupunta ba rito kapag wala kami ni Grace? Sandaling tumigil si Romel sa ginagawa. Ha? Wala naman. Bakit mo natanong? Sabi kasi ni Dolor, may nurse to na madalas pumunta rito tuwing tanghali. Akala ro niya may sakit sa atin. Nurse? Wala akong alam dyan Baka naman nakapadaan lang. Ngunit napansin ni Fiang ang biglang pag-iwas ito ng tingin. Ang paghinga ni Romel ay tila naging mabigat at ang kanyang tawa ay naging pilit. Sigurado ka? Oo naman. Baka nagkamali lang yung Dolor na yan. Alam mo naman yun na mahilig magkwento. Tumango si Fiang, ngunit hindi na siya umimik. Habang pumapasok sa loob ng bahay, ramdam niyang may kung anong hindi tugma sa mga salitang narinig niya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unting sumisibol ang pagdududa. Na parang may malit na apoy na nagsisimula palang magliyab. Mainit ang umaga ng araw na yon. Bandang 11:00, abala si Fiang sa pagkukusas ng labada sa puso ng bakuran ni Aling Cora. Pawisan na siya
Basang-basa ang laylayan ng kanyang duster, ngunit determinado pa rin niyang tapusin bago magtanghali. Habang patuloy siyang naglalaba, naramdaman niya ang banayad ng kalabit ni Grace sa kanyang braso. Nay, pabili po ako ng taho. Diyan lang po kay kuya oh. Sige anak, kunin mo tong 20. Huwag mong kalimutan yung arnibal ha. Masiglang tumakbo si Grace papunta sa naglalakong magtataho. Maya-maya ay umupo ito sa lilim at masayang kumakain habang nakatitig sa cellphone. Ang lumang unit na minsang pag-aari ni Romel. Napatingin doon si Fiang. Sa gitna ng tunog ng tubig at amoy ng sabon, biglang sumagi na naman sa isip niya mga sinabi ni Dolor. Parang may humaplos sa malamig sa kanyang batok. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng kamay sa basahan at dahan-dahang lumapit sa kanyang anak. Anak, pahiram muna ng cellphone ng tatay mo ha. May titingnan lang si nanay saglit. Dito ka lang huwag kang aalis. Hintayin mo lang si nanay pagbalik. Sige po, Nay. Dito lang po ako. Kinuha ni Fiang ang cellphone at naglakad pa uwi. Mabigat ang kanyang bawat hakbang. Ang araw ay tirik na tirik, ngunit tila malamig ang hangin sa kanyang paligid. Habang papalapit siya sa bahay, ramdam niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating niya sa harap ng pinto, may kakaibang katahimikan. Wala siyang naririnig na tunog ng radyo o galaw ni Romel. Ngunit paglapit pa niya, sumagi sa kanyang pandinig ang mamahihinang halinghing. Mga tunog na hindi kailanman dapat marinig ng isang asawa sa sarili niyang tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Fiang. Halos manginig ang kanyang mga kamay habang hawak ng cellphone. Dali-dali niyang binuksan ang kamera at hinanda ang video. Sa loob ng ilang segundo, marahan niyang itinulak ang pinto ng kanilang kwarto. At doon, parang tumigil ang lahat. Sa harap niya, nakapatong si Daniela kay Romel. Kapwa walang saplot, balot ng pawis at halinghing. Napasinghap siya at kasabay ng sigaw ng kanyang dibdib ay ang pag-click ng camera sa cellphone na kanyang hawak. Nakuhanan niya ng malinaw. Napatigil si Daniela, mabilis tumayo, pilit tinatakpan ng sarili ng kumot. Si Romel na may namumutla at hindi makapagsalita. Fiang, hindi to... Hindi to ano, Romel? Hindi to totoo? Nakikita ko mismo. Sa bahay natin, oh. Sa higaan natin. Natahimik ang buong bahay, maliban sa maras sa paghinga ni Fiang. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ng cellphone, habang ang luhay unti-unting bumabagsak sa kanyang pisngi. Fiang, makinig ka muna please. Mali to. Mali? Alam mo ba kung gaano ko kayo pinagkakatiwalaan? Ikaw, Daniela, tinuring kitang kaibigan. Nurse ka. Dapat tumutulong ka sa may sakit. Hindi naninira ng pamilya. Tumalikod si Fiang at bago siya lumabas, tinaas siya ang cellphone at tinitigan ng dalawa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa videong to. Pero siguradong hindi ko to itatago. At sa sandaling yon, marahan niyang sinarang pinto. Hindi na upang itago ang nangyari, kundi upang tulukan ng isang pagsasama na bahira na ng pagtataksil. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Fiang habang lumabas siya ng bahay. Mainit ang hangin, ngunit tila nagyayalo ang kanyang dibdib. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon. Halos madapa sa daan habang pinupunasan ang luhang tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang muka. Pagdating sa bakuran ni Aling Cora, agaling nakita si Grace na nakaupo pa rin sa lilim ng mangga. Tahimik na kumakain ng taho. Nay, bakit po kayo umiyak? Hindi sumagot si Fiang. Agad niya lang niyakap ang anak ng mahigpit na parang ayaw ng pakawalan. Tayo na anak, uuwi na tayo. Hindi, aalis tayo. Nagulat si Aling Cora na noon ay nag-aayos ng mga sinampay. Uy Fiang, bakit parang nagmamadali ka? May nangyari ba? Pasensya na po, Cora. Kailangan lang talaga naming umalis ni Grace. Hindi ko po maipaliwanag ngayon eh. Anong ibig mong sabihin? Saan naman kayo pupunta? Tanghali pa o mainit pa sa labas. Pasensya na po talaga. Kailangan namin lumayo.
Nakita ni Aling Korang namumulang mga mata ni Fiang na may halong takot, galit at matinding sakit. Hindi na siya nagtanong pa. Ramdam niyang malalim ang pinagdaraanan ng babae. Sige Fiang, mag-ingat kayo. Kung kailangan mo ng tulong, lapitan mo lang ako ha. Tumango si Fiang at agad silang naglakad ni Grace. Tangayang malit na bag at ilang pirasong damit. Habang naglalakad sa kalsadang maalikabok, sunod-sunod ang tanong ng anak. Nay, saan po tayo pupunta? Si tatay po. Sa bahay tayo ng Tito Gani mo muna tayo ha. Magpapahinga lang tayo ron. Huwag ka munang magtanong anak. Tahimik na tumango si Grace, bagaman halatang pagkalito sa kanyang muka. Pagdating nila sa bahay ni Sagani, kapatid ni Fiang, agad silang sinalubong nito. Ate, ano nangyari sa'yo? Bakit parang namumutla ka? Mang nangyari ba kay Grace? Hindi na nakapagsalita si Fiang. At bago pa man siya tanungin muli, humagulhula siya ng iyak. Iyak na parang matagal nang pinipigil. Niyakap siya ni Isagani at pilit na pinapakalma. Sige na ate, huminga ka muna. Ano bang nangyari? Habang si Grace ay tahimik lang sa gilid, hawak ang panyut umiiyak na rin. Sa pagitan ng hikbi, unti-unti niyang nailabas ang lahat mula sa kwento ni Dolor. Sa pagdududa, hanggang sa sandaling binuksan niyang pinto at nakitang pagtataksil ni Romel kasama si Daniela. Ganun pala, habang pinagkakatiwalaan ko sila, habang nagkakauntugaga ako sa paglalaba, sa pag-aalaga sa anak namin, doon pala sila nagsasaya. Sa kwarto namin Gani, sa mismong bahay ko. Lintik na lalaking yun. Akala ko matinong tao si Romel. Pati nurse, walang hiya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko Gani. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw sa harap ng buong barangay. Pero naisip ko si Grace. Ayokong marinig niya. Ayokong masira lalong isip niya. Tama yung ginawa mong umalis. Dito ka muna. Huwag mong iisipin ko anong sasabihin ng iba. Magpahinga ka muna ate. Nasa amin ka na. Tahimik namang tumango si Fiang habang patuloy ang pag-agos ng luha. Lumapit si Grace at yumakap sa kanyang ina. Nay, huwag ka na pong umiyak. Dito lang po tayo ha. Oo anak, dito muna tayo. Basta't magkasama tayo ayos lang. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hinayaan ni Fiang na bumigay, hindi lang bilang isang may bahay o ina, kundi bilang isang taong labis na sasaktan, ngunit kailangang manatiling matatag para sa anak na tanging sandigan niya sa mundong bumagsak. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Grace, nanatiling gising si Fiang sa sulok ng kwarto. Ngunit sa loob niya, naglalaglablab ang galit. Galit na ngayon lang niya naramdaman. Galit na ngayon ay unti-unti nang kumakain sa kanyang katauhan. Nilapitan siya ni Sagani na may hawak na tasa ng kape. Ate, hindi ka pa rin ba makatulog? Paano ako makakatulog, Gani? Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, yun pa rin nakikita ko. Si Romel, si Daniela, sa mismong kama namin. Hindi ko alam kung anong gagawin para gumanang loob mo ate. Pero kung ako ang tatanungin mo, hindi pwedeng basta mo nilang palampasin yun. Dapat matuto silang makaramdam ng kahihiyan, kagaya ng dinanas mo. Tama ka Gani. Hindi ako makakagalaw ng maayos hanggat hindi ko na ibabalik sa kanila ang sakit na binigay nila sa akin. Doon nila sinimulan ng plano. Gabing-gabi na, habang binabagtas ng hangin ng lumang bahay ni Sagani, pabulong nilang pinag-uusapan ng bawat detalye. Si Ganing bahala sa technical na parte. May kaibigan siyang marunong sa electronics at may kakilalang may lumang pick-up multicab na ginagamit sa barangay fiesta. Si Fiang naman ang bahala sa ebidensya, ang video ng kataksilan. Habang pinaplano nilang lahat, humigpit ang kamao ni Fiang. Kung hindi sila marunong mahiya, ako ang magtuturo sa kanilang hiya. Makalipas ang ilang araw, tahimik ang buong barangay San Isidro. Karaniwang hapon lang, nag-uumpis ang kumpulan ng mga tao, may naglalaro ng basketball sa kanto at may mga naglalako ng kakanin. Ngunit biglang nabasag ang katahimikan nang may marin na ugong ng makina.
Isang lumang pick-up multicab ang mabagal na umusad sa kalsada. May mga osusero na agad na lumabas ng kanilang bahay. Nagtataka sa kakaibang eksenang yun. Sa likod ng sasakyan, nakakabit ang malaking flat screen. Una, may mga humahalakhak. Pagkaraning lang segundo, mga ungol. At nang tuluyang lumabas sa screen ang mga mukha ni Romel at Daniela, nahubot-hubad sa isang eksena nga hindi dapat nakikita ng kahit sino. Nabulabog ang buong barangay. Diyos ko, si Romel yan na, yung asawa ni Fiang. At yung isa si Daniela, yung nurse sa Barangay Health Center. Mabilis kumalat ang balita. Sa bawat kanto, sa bawat tindahan, sa bawat bahay, ang parehong eksena ang pinag-uusapan. Ang video ay paulit-ulit na lumalabas habang umiikot ang multicab sa buong San Isidro. Nang dahan-dahan, natira isang palabas na walang katapusan. May ilang nagtakip ng mata, may iba namang napahiyaw, pero karamihan ay napatulala. Walang duda, hindi na aksidente. May nagplano at may gustong magparusa. Sa bahay ni Isagani, nakaupo si Fiang sa bangko, nakatanaw lamang sa malayo. Sa mukha niya walang bakas ng ngiti, ngunit bakas ang pag-igting ng dibdib na tila ngayon lang nakahinga ng maluwag. Ate, sigurado ka bang ayos ka lang? Hindi ko alam, Gani. Pero mabigat. Masakit pala yung dibdib ko. Pero ngayon, unti-unti na nilang malalasap ang sakit na dinulot nila sa akin. Nang umabot na sa ikatlong ikot ng multicab sa Barangay San Isidro, doon na hindi nakatiis si Kapitan Maeng. Galit na galit itong lumabas ng opisina. Suot pa ang kanyang sandong puti at tsinelas. Kasunod niya, ang ilang tanod na agad pinahinto ang sasakyan. Hoy, tigilan niyo yan. Anong kalokohan tong pinapalabas sa gitna ng kalsada ha? Agad namang pinatay ng driver ang TV. Nagkumpulan ng mga tao, kanya-kanyang bulungan. Halatang nag-aabang kung anong mangyayari. Kung sino man ang may pakana nito, dapat lang na humarap. Hindi ito tama. Kabastusan to. Nilalapastangan niyo ang dangal ng barangay natin. Ngunit bago pa tuluyang sumabog ang galit ng kapitan, isang boses ang narinig mula sa likod ng mga tao. Ako po ang may gawa, Kap. Sabay lingon ng lahat. Nakatayo si Fiang, hawak pa ang cellphone na ginamit sa pag-record. Namumugtong mga mata niya sa pagod, ngunit baka sa mukha ang tapang na parang apoy na hindi mamamatay. Fiang, anong ginagawa mo? Alam mo bang kahalayan to? Nilabag mo ang bata sa pagpapakalat ng pribadong video. Pwede kang makulong. Alam ko, Kap. Pero mas masakit makulong sa kasinungalingan. Ilang taon kong pinagsilbihan ng asawa kong yun. Tiniis ko lahat, kahirapan, gutom at sakit. Pero yung ginawa nila, yun ang hindi ko kayang palampasin. Kahit paanong dahilan mo, mali pa rin to. Kung magsasampa ng kaso si Romel at yung nurse, pwede kang makulong. Ikaw ang lalabas sa may sala at hindi sila. Kap, kahit makulong pa ako wala akong pagsisisihan. Ang gusto ko lang, makita ng lahat kung gaano kabaho ang budhi ng dalawang yon. Hindi ako santo, pero hindi rin ako manhid. Kung yan ang paraan para mapanagot sila, tatanggapin ko. Tumigil sa pagsasalita si Kapitan Maeng. Napatingin siya kay Fiang, isang babaeng payat. Sunog sa araw, sanay sa sabon at tubig. Ngunit sa oras na yon, tila mas matatag pa siya kaysa sa sino mang lalaki sa barangay. Fiang, makinig ka. Naiintindihan ko ang galit mo. Pero isipin mo ang anak mo. Baka siya pang mahirapan sa huli. Ginawa ko rin to para sa kanya, Kap. Para paglaki niya, alam niyang hindi dapat manahimik kapag inaapi. Walang nakapagsalita. Tanging hangin at marahang bulungan ng mga osusero ang naririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, itinuro ni Kapitan Maeng ang tanod. Isama niyo muna si Fiang sa barangay hall. Pag-uusapan natin to ng maayos. Hindi pwedeng ganito na lang. Sumunod naman si Fiang nang walang pag-aalinlangan. Habang tinatahak nilang daan patungong barangay hall, may ilang kapitbahayang sumigaw. Kaya pala tahimik yun si Fiang. May lakas din pala ng loob. Grabe.
Hindi ko alam kung matapang siya o baliw. Ngunit sa bawat hakbang ni Fiang, isa lang ang tumatak sa isip niya. Ang hustisya ng isang asawang niloko at pinagtaksilan. Hindi niya alam kung saan hahantong ang ginawa niya. Hindi niya alam kung may kapatawaran ba. Pero ang alam niya sa araw na yon, hindi na siyang babaeng tinatapakan. Siya ang isang tahimik na babae na kapag sinakta ng sobra ay kayang umalingaw-ngaw sa buong bayan. Lumipas ang ilang araw matapos ng skandalo ng barangay San Isidro. Walang bumalik ang katahimikan sa mga kalsada. Ngunit ang mga tao hindi pa rin tumitigil sa bulong-bulungan. Sa bawat tindahan, sa bawat umpukan, ang parehong pangalan pa rin ang pinag-uusapan. Romel at Daniela. Subalit sa kabila ng lahat, hindi na nagpakita si Daniela sa barangay health center. Isang abiso mula sa munisipyo ang dumating. Natanggal siya sa trabaho at ilang buwan pang nakalipas, tinanggalan din siya ng lisensya bilang nurse. Wala nang babalik sa kanya. Mula sa magandang imahe ng isang mabait at malambing na tagapaglingkod, ngayon isa na lamang siyang babaeng binansagang taksil. Samantalang si Romel naman, na minsay tinitingala ng mga kasamahan bilang masipag na dispatcher, ay tinanggal din sa trabaho matapos kumalat ang balita. Wala nang tumanggap sa kanya sa ibang broker. Lahat takot madamay sa kahiyang idinulot ng kanyang pangalan. Sa kabila ng lahat, ay sinubukan pa rin ni Romel na lumapit sa pamilya ni Daniela upang humingi ng kapatawaran. Pero ika nga, kahit anong paghingi pa ng tawad, the damage has been done. Tinakwil at pinalaya siya ng ama ni Daniela kahit palumuhod nito sa bakuran. Habang ang ina ni Daniela ay walang mapaglagyan ng sarili sa tindi ng kahihiyan na dinulot ng kanyang anak. Kahit sa kanilang barangay ay umabot na rin ang skandalo. Hindi man kumalat ang naturang video sa online, pero ang mga saksi ay nagpapatunay sa kahihiyan at kahalayang nilalaman ng video. Bukang bibig ng mga taong pangalan ni Daniela at Romel. Dahilan upang lisanin ni Daniela ang kanilang lugar at walang katiyakan kung kailan pa siya makakabalik. Dahil kahit gaano man katagal ng panahon ng lilipas, ang kahihiyan ng isang tao ay nakadikit na ito sa kanya habang buhay. Habang pinagmamasta ni Fiang si Grace na naglalaro sa harap ng bahay ng kanyang kapatid na si Isagani, napangiti siya ng mapait. Masakit man, pero siguro ito na yung tinatawag na hustisya ng langit. Ate, hindi mo kailangang magsaya sa nangyari sa kanila. Hindi ako masaya, Gani. Pero magaan ang loob ko. Mas mabuting masaktan sa katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Tahimik silang nagkatinginan. Sa malayo, maririnig ang halakhakan ni Grace, malay at masaya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, napangiti si Fiang ng totoo. Wala na siyang iniintinding kataksilan. Wala na siyang takot sa pag-iisa. At higit sa lahat, wala na siyang tanikala. Dahil sa puso niya, naroon ang pagpapatawad. Pero ang alaalay na natatili na minsan sa kanyang buhay ay naranasan niyang magmahal, maloko at masaktan. Subalit sa kabila ng lahat, ay muling binuksan ni Fiang ang kanyang puso upang magmahal muli. Si Fiang, ang dating labandera, ang babaeng minsang nilokot binaliwala, ngayon ay natuto ng tumayo sa sarili ng mga paa. Sa kanyang puso, malinaw ng aral. Ang sugat ng katotohanan ay masakit, pero ito rin ang naglilinis ng kaluluwa. At habang papalubog ang araw sa likod ng mga bundok ng San Isidro, huminga ng malalim si Fiang, hinawakan ng kamay ng anak at tuluyang tinalikuran ang nakaraan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. This is Regine here in Miss Teen Stories. Thank you.